singing, please remain standing. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Are you happy this morning? Amen. Are you happy this morning? Amen. 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 All right. If you're happy this morning, just turn around, smile, wala munang kamayan. No, ngitian nyo muna yung mga nasa likod ninyo, nasa harap, nasa kaliwa ka. Ngiti lang, ngiti. Kasi pag kinamayan, madaling plastikin yung ngiti pag nakipagkamay parang no choice ka Pero tingnan nyo lang yung nasa likod nyo, tapos sabay smile. Iyan. Ang galing. Amen, amen. It's good to be in the house of God this morning. Amen. Tayo po ba ay masaya na tayo po ay nasa tahanan ng Diyos ngayong umaga? Amen. Huwag tayo magpapadala sa kulimlim, no? Sa mga estudyante, mamaya nyo na isipin yung hashtag. Bukas pa yan, pag umaraw. Okay, so, kaya ngayong umaga, let's focus on the service and let's focus on what God can do for us sa araw po na ito. This is the Lord's Day. Ito po ay araw ng Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama sa kanyang bahay panambahan. Are you ready for the service? Amen. I said, are you ready for the service? Amen. 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 All right, tuloy-tuloy po tayo. We will proceed to our Sunday school this morning. If you have your Bibles, open with me in a very familiar passage in the book of Proverbs, chapter number 3. Proverbs chapter number 3, and itutuloy po natin ang ating pong series of lesson all about realigning our finances. At nabanggit na po ni Sir Willie kanina, maaaring nagtataka po kayo dahil sa panalangin ni Sir Willie, sabi niya, ingatan niyo ang ating mahal na pastor hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya ngayon po ay nasa Baguio po siya, no? At this is the last Sunday anniversary celebration ng PMA Baptist Church under the leadership of Pastor RJ. Kaya patuloy niyo pong isama sa panalangin. Ngayon, mas malamig dito kaysa sa Baguio Opo, totoo yun. Kaya mas magpasalamat tayo na mas giniginaw tayo ngayon kaysa sa mga taga Baguio. Okay, Proverbs chapter number 3. Babasahin ko po ang verse number 5 down to verse number 7. The Bible says, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. Okay, napakagandang talata, and some of us maybe this is one of our life verses na ating ginagamit sa ating pong buhay, but it is always good to reflect on the message of this part, especially when it comes to our finances. Kaya maganda po ang ating pag-uusapan, and this is always in line with the subject of our pastor every Sunday school. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa napakagandang araw na inyo po ipinagkaloob po sa amin. Una sa lahat, O Diyos, nais po namin kayong pasalamatan for waking us up. Thank you for the new life, O God, that you have given to us. At higit sa lahat, Panginoon, hindi nyo lang kami ginising, binigyan ng panibagong buhay. Binigyan nyo pa kami, Panginoon, ng another opportunity to be in your house this morning. Kaya, Panginoon, lubos na lubos ang pasasalamat po namin sa inyo. Kaya ano man po ang plano ng diablo to hinder the blessings that you will pour out upon us this morning, O God, ay huwag niyo po siyang pahintulutan. At bigyan niyo kami ng bukas na puso at bukas na kaisipan upang sa gayon, O Diyos, ay ang salita po ninyo ay pumasok ng buong buo sa aming pong buhay. At kami lalabas po dito na meron pong bit-bit, Panginoon, na bagong prinsipyo na nagmula po sa inyo pong salita. Maraming salamat po at kami po'y humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All right, please be seated. Okay, ngayon pong umaga po na ito ay ating pong itutuloy yung ating pong lesson all about realigning our finances. Para po sa mga kapatiran po na pumapasok, no, wag po tayo maingay. Let's
maintain the silence, no? Pag tayo po ay papasok. At sunod lang po kayo sa mga ushers kung saan po kayo dadalhin. Bibigyan po nila kayo ng maayos na upuan para mas maayos po kayo makapakinig ng salita po ng Diyos. Alright? So kaya, wag po tayo maingay so that we will not disturb those people na nakikinig na po sa ating pong Sunday School. Okay, are you ready for the Sunday School? Amen! Okay, sabi po dito ng Bible, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. Katulad po ng sinabi ko po sa inyo, ito po ay napakagandang talata, especially when it comes to our finances, sapagkat ito po ay isang paalala, no, para po sa lahat ng mga kapatiran na nakikinig po ngayon. Ito po ay magandang paalala, lalo't higit kapag ang pinag-uusapan na po ay pinansyal na bagay. Okay? Sapagkat everything in this world ay lagi tayong nandoon is always subject under na parang lalabas lagi na kailangan natin ng financial provision. No, lagi po yan, laging ganyan ang usapin. Kung naalala nyo po, yung nakaraang Sunday School ng ating mahal na pastor is always about that. No, pagdating sa ibabaw ng lupa na ito, hindi mo pwedeng isantabi ang usapang pera. Lagi, it's all about financial. It's all about financial. And when it comes to financial thing, ang tao ay hindi kaagad yan magpapakawala. No, pag may nanghingi sa atin, yun nga lang pong yung mga nandiyan po sa ating pong kalsada. Kapag sila ay kumatok sa iyong bintana, hindi mo naman kaagad pagbubuksan para sila ay bigyan. Yung mga basta lang nanghihingi, hindi naman natin sila kaagad binibigyan. Bakit po? It's always about financial thing. There is always something pagdating po sa pera, mga kapatid. And kaya nga, ganun na lamang po ang warning ng Bible po sa atin, ang warning ng salita ng Diyos, na kailangan, pagdating sa bagay na yan, kailangan maging maingat po tayo. Because money is not the issue, brethren. No? Ang pera ay hindi po issue pagdating sa tao. But the Bible says, for the, what's the word? Love. Okay? For the love of money is the root of all evil. Money is not the root of evil, but the love of money is the root of all evil. Kaya nga makikita nyo ngayon, I hope na pambihira. Kaya nga baka yung iba sa atin makisama pa sa September 21 dahil dyan. Ano po? Pero makikita po natin, mga kapatid, sa ayon sa ating mga naririnig sa social media, napapanood sa telebisyon, napapanood sa balita, ngayon, punong-puno ang balita natin. Isa lang ang issue, the love of money. Di ba? Kung nagsasalita lang ang pera, kapatid, sasabihin ng pera, kawawa naman ako. Kung pwede lang sumimangot yung mga tao na nandoon sa pera, sisimangot yung mga yon, maniwala po kayo sa akin. Bakit? Ang sasabihin nila, nadamay na naman ako. Hindi naman ako ang dahilan kung bakit kayo naghihiring. Hindi naman ako ang dahilan kung bakit kayo nagpapatayan. Hindi naman ako ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng gulo sa mundo. It's all about, and it's always been, the love of money. Kaya nga po, bilang isang Kristiyano, napakaganda po, mga kapatid, na hindi po masumpungan sa puso ng bawat Kristiyano po yan. Na to, normal, alam niyo po, sabi nga ng ating mahal na pastor, normal na sa ibabaw ng lupa na ito, kailangan mo ng pera. Hindi mawawala yan. It's part of our daily living. It's part of our living na everyday talagang kailangan mo ng pera. Lahat ay paggagastusan mo ng pera. Pero nais ko pong sabihin sa inyo ngayong umaga, it's all about, dito po itinuturo po sa atin when it comes, pag sinabi po ng Bible or pag sinabi po ng ating lesson, realigning our finances, it's not about money. Alam niyo po, nung sinabi po ito sa atin sinabi po ito sa akin ng ating mahal na pastor, na sabi niya, pag sinabing realigning our finances, hindi ibig sabihin yan pera. Napaisip din ako, sabi ko finances, pera yun eh. No po? Pero pag sinabi po nating realigning our finances, it talks about to put in a right direction. Okay? To put
in a right direction. Ibig sabihin, meron kang isang bagay na i-align mo sa isang tamang direksyon. Okay? And it's not about the money. Again, pag pinag-usapan, alam niyo po, ang tao dalang-dala na. Nung nakaraan, pauwi po kami, galing po kaming Baguio. Kasama ko po ang aking pamilya at kasama namin sa sasakyan si Sir Rudy at si Sir Andy. No, na habang bumabiyahe po kami pabalik dito, isa po ito sa mga pinag-uusapan po namin. Sabi ko nga ang tao kasi hindi mo rin masisi. Meron po kasing isang reels na ang ating mahal na pastor, ang church ay naglabas ng isang reels. At ito po ay pinagpipiestahan sa Facebook at sa YouTube ng mga tao. Because it's all about finances na tinuturo dito sa ating church. Everything na makikita mo doon is all about pangbabash or paninira sa ating pastor. Sabi ko nga kung hindi mo tatalasan ang iyong pag-iisip, manggigigil ka sa mga tao. Bakit? Walang magandang binibitawan. No, para sa iyo lang yan, pastor. Sinasabi mo lang yan para kumita. Pare-parehas lang. Puro ganon. Makikita mo. Sabi ko nga po kay Sir Rudy at kay Sir Andy, sabi ko, alam mo sir, hindi mo rin masisisi ang tao minsan. Hindi mo rin masisisi ang tao because sa ngayon, ginagamit na nila ang mga organisasyon para sa pera. Ginagamit na nila ang organisasyon para kumita ng pera, para pagsamantalahan ng mga tao at para kumita ng pera. Limpak-limpak na pera ang pwede nilang kunin sa tao. It's because, sabi ko nga po, again, money is not the issue. Babagsak ka ba rin dun sa sinasabi ng Bible that is always, and it's always been the love of money. Kaya nga, sabi ko, hindi mo rin masisisir ang tao. Pero ang kagandahan po sa atin, dito sabi ko nga po kay Sir Rudy, dito, it is very vocal at evident mong makikita yung evidence kung saan napupunta yung binibigay ng tao. Salamat po sa Panginoon. It's always by the grace of God, brethren, nakitang-kita po natin kung saan napupunta ang ating investment sa gawain po ng Panginoon. Now, if you're going to ask me the question, so what's about realigning our finances? Sabi ko nga po sa inyo, it's not about the financial itself, but sa Bible, when it comes to money, brethren, isa lamang po ang pinupunteriya ng salita ng Diyos. Walang iba kundi ang puso. Sabi nga po ng Bible, di ba? Sabi po, famous verses sa Bible, for where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasa lang iyong kayamanan, nandoon din ang iyong puso. Kaya nga, ang kailangan po nating malinawan po ngayon, ma-realign natin kung nasaan ang ating pong puso. Kaya nga, di ba, noong nakaraan, sabi ng ating mahal na pastor, kaya ang tao ay nagkakaroon ng problema pinansyal kasi mali ang pinaglalagyan ng kanyang puso. No, mali ang pinaglalagyan ng kanyang puso. Nandito, ang puso ng tao ay gustong yumaman. Ang puso ng tao ay gustong kumita ng malaki ng pera. Kaya nga, despite of those things na nakuha niya na, sabihin natin, milyonaryo na siya, bilyonaryo na siya, may payong na siya. Sabihin na natin ganon. Pero tuloy-tuloy pa rin yung wanting niya pagdating sa pinansyal na bagay. Bakit? Isa lamang po ang dahilan. Hindi maayos ang puso. Kaya ganon, alam niyo po, yan ang problema. Kung bakit ngayon ay nagkakaproblema tayo sa mga budget, nagkakaroon ng budget hearing, and so on and so forth. Nagkakaroon ng mga ganyang bagay. It's because of the heart. Mali ang pinaglalagyan ng puso. Kaya nga po, dito po mga kapatid, when it comes to realigning our finances, kung maalala niyo po sabi ng ating mahal na pastor, the best thing to do when it comes to realigning our finances, the first step that we need to do is to realign our heart. I-realign po natin kung nasan po ang ating pong puso. Now, we must first go to the time where God bless us. Lagi po natin babalikan. Alam nyo, yan po ang pinakamaganda na tinuturo po ng Biblia. Lagi nating babalikan kung saan tayo pinagpala ng Panginoon. Maalala nyo po, bago kayo magkatrabaho, kailangan ninyo ang trabaho. Bago kayo magkatrabaho, ano po ang ginagawa natin? Tayo po ay nananalangin.
Nanghihingi tayo ng prayer request sa ating mga kapatiran. Nanghihingi tayo ng prayer request sa ating mga area leader. Ipapakalat ng area leader yan sa ating pong area GC. Please pray for brother so-and-so and sister so-and-so. Ipapanalangin po kayo. And then nagkatrabaho kayo. All of the sudden, God answers your prayer. Nagkatrabaho po kayo. Kaya nga, karamihan na nagkakatrabaho, pag medyo okay na ang kanilang trabaho, doon nagkakaproblema na nagkakalimutan na kung sino ang nagbigay sa kanila ng trabaho. Kaya nga po, nagkakaroon from that point, ay nagkakaroon na ng problema when it comes to financial. Bakit po? Isa lang ang dahilan. Nakalimutan mo na or nakalimutan na ng karamihan kung saan sila pinagpala ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, it's always about how God bless us when it comes to financial. Di ba minsan magugulat ka na lang eh. Magugulat ka na lang, just like what happened. Are you familiar with the story of Elijah? Yung sa isang babae na wala naman na. Iyon na lang, yung natatanging, pwede niyang kainin at pwedeng bumuhay sa kanila. Pero hindi siya nag-alinlangan na yun ay ibigay sa propeta ng Diyos. Sa taong ginagamit ng Diyos. Right after, then and there, binless siya ng Panginoon. Diba, that story is very familiar to those people na kayo po mismo ang naka-witness ng kadakilaan ng Diyos when it comes to your financial provision. Diba, dumating na kayo sa punto ng buhay, mga kapatid, na talagang masasabi mong walang-wala na. Kumbaga, sa salitang kolokyal, taya na pati pamato. Diba, ibinigay nyo na lahat. But when you learn how to trust God with all your heart, from that standpoint of your financial situation, nakita nyo kung paano po kayo pinagpala ng Panginoon. Kapatid, ito pong sinasabi natin dito ay hindi po ito hocus-pocus or magic lamang. It is proven because I know that a lot of people in this auditorium this morning can testify dito po sa sinasabi ko po. Amen. Hindi man po lahat, pero karamihan, mga kapatid, ay nakaranas na po nito. Now, if you're going to check yourselves right now, are you still aligned? Sabi nga ng ating mahal na pastor are you still aligned on how God bless you? Napakagandang katanungan. No, are you still aligned on how God bless you? Pinagpala ka ng Panginoon. Are you still aligned on that? Now, the best way to check on that, brethren, is to check where your heart is. Is to check where your heart is. Now, the Bible says, sabi po dito ng Bible, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Now, dito po mga kapatid, kaya dito po in verse number 5, the first part ng ating pong pag-aaral is this verse number 5. Na napakaganda po that when it comes to realigning our finances, we've got to check kung nasan ang pagtitiwala po natin. Now, because verse number 5 simply implies, brethren, that this verse right here shows complete reliance on God. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, sabi ko nga po kanina, hindi natin mapagkakahila na kailangan natin ng pera. No, sa lahat, sa bawat kilos natin, it is indeed, we need money. Totoo po yan, kailangan natin ng pera. Pero, hindi po natin pwedeng ipagpalit yan sa pagtitiwala po natin sa Diyos. Kaya nga po, sabi po dito, we've got to check. Now, if sabi ko nga po, the best way to check if we are still aligned on how God bless us. Again, wag niyo pong kakalimutan yan. Realigning our finances is always going back to the time where God bless you. Balikan mo lang. Okay, saan ka pinagpala ng Panginoon? Nagsimula kang pinagpala ng Panginoon simula nung ikaw ay nagtiwala sa Kanya. Bakit po? Again, sabi ko nga po, if you can remember the time, nung panahon na sabihin natin walang-wala ka. Yung panahon na sabihin natin na sabi nga natin sa salitang kolokyal, nag-short ka. Di ba? Na kinapos ka sa pagdating sa financial na bagay. Saan ka nagtiwala? Alam niyo po kung bakit maraming tao po ngayon ang hindi nakakaahon when it comes to financial problems, sapagkat ang tiwala nila ay wala na po sa Diyos, kundi mismo doon sila nagtiwala sa palubog na bagay. Diba? Hindi po ba napakaganda, mga kapatid, kung atin lamang pong iisipin? Napakaganda po na matutunan natin magtiwala doon sa isang persona na siyang mag-aangat sa atin kaysa doon sa isang bagay na magpapalubog sa atin. Di po ba? Ulitin po natin. Napakaganda po.
Alam niyo po, yan po yung sinasabi ng Bible eh. Again, money is not the issue. The Bible is very clear that money ay walang kinalaman ang pera sa paglubog ng tao. Walang kinalaman ang pera sa mga problema ng tao. The problem is when you love the money. Sapagkat doon nagsisimula po ang kasamaan. For the love of money is the root of all evil. Kaya nga, isipin niyo po, kung ang pera ang dahilan ng paglubog ng isang tao, paglubog ng isang pamilya, hindi po ba, parang kung iisipin po natin, parang nasa ibang direksyon ka na, pag mas lalo ka pang kumapit doon sa isang bagay na palubog. Kaya nga dito po, tinuturo ngayon ng Biblia sa atin that it is much better to trust in God than to trust with your financial problems. Kasi kaya nga yan naging problema, kasi masyado ka na napamahal dyan at nawala na ang pagtitiwala mo sa Diyos. Kaya nga sabi po dyan ng Bible, you should trust in the Lord with all thine heart, without any reservation. When it comes to your financial things, you should trust in the Lord with all thine heart. And ang sabi po ng Bible, lean not unto thine own understanding. Alam niyo po, yan ang dapat nating ma-check. If we are relying on the money that we have for our understanding. Alam niyo, ang tao, mahirap turuan ang tao, lalo na kapag, hindi ko naman po nilalahat. Don't get me wrong, brethren. Ano po? Don't get me wrong. Ang tao, karamihan, or kalimitan sa isang tao, mahirap na siyang turuan, lalo na pag kumikita ng malaki. Mahirap po yan. Parang, yan na ang magdidictate for him or for her to say, bakit mo ako tuturuan? Parehas ba tayo ng laman ng wallet? Ikaw naka-wallet, ako naka-rubber band. Diba? Oh. Ikaw naka-wallet, ako naka-rubber band. Ikaw wallet pa rin ang dala mo, ako pumipirma na lang. Mahirap ang tao. I hope that everyone is a witness to that, brethren. Amen? Lahat po tayo nakaka-encounter ng ganyan tao minsan. Mahirap turuan. Bakit? It is always now, napapangunahan na siya ngayon because of his love towards money. Napapangunahan na siya ngayon ng pera to dictate kung ano ang kanyang mauunawaan. It is very clear that you are there to help him, to help her, or kung sino man, kung ano man plano mo para tulungan siya. Pero hindi niya tatanggapin yun. It's one of the reasons. It's all about money. Kaya nga, sabi ng Bible, huwag mong ilagay ang tiwala mo dun sa mga bagay na yun. But instead, you should put your trust in the Lord. You should give or be reliant or ikaw ay magkaroon ng complete reliance sa Diyos. Bakit? It is always much better to trust in the Lord rather than ilagay mo sa kamay mo at kung ano man lang dyan, nasa bulsa mo, nasa wallet mo, ang galaw ng buhay mo. Bakit? Mauubos ang pera, kapatid. Mauubos yan. Kahit ilang beses mo yan itago. Kahit ilang beses mo yan ilagay sa vault or saan man na pinaka-safe na lugar, itago mo man yan ang itago. Later on, nakaupo ka rin at iniimbestigahan ka na din. Diba? Later on, makikita mo, wala na yan. Saglit lang yan, nauubos yan. Now, try to imagine this, brethren. If you put your trust on that kind of thing, ibibigay natin ang ating tiwala sa isang bagay na hindi tumatagal. Sayang yung tiwala natin. Sayang yung ating pagbubuhos ng effort. Itago mo yan, itabi mo yan. Later on, you will realize, wala na yan. So ngayon, pag doon ka nag-rely, at yun ang hinayaan mo to dictate those things that you will do in life, sayang. Kaya nga, sabi ng Bible, ibigay mo yan sa Diyos. I-invest mo yan sa Panginoon. Panginoon ang bahala dyan. Just put your trust in the Lord and lean not unto thine own understanding. It's always all about the complete reliance on God. When it comes to our financial things, brethren, let us always learn to submit to what the Bible says. Sabi ko nga po kay Sir Rudy at Sir Andy nung nag-uusap kami, ang tao kasi, kaya gano'n na sila magsalita. Pag nakarinig sila ng isang taong nagtuturo patungkol sa pera, kaya gano'n na sila nagsalita, may trauma na sa tao eh.
Sabayan mo pa, kapatid, yung gantong klaseng katuruan. Sabayan mo pa ng napapanood natin sa hearing. Tapos may isa pang pastor na nadawit din. Oh, maaaring yung iba po sa inyo, kilala niyo yung sinasabi ko. Abay, hindi ka talaga magtitiwala sa tao sa panahon ngayon. Makiki-join ka na lang sa mga sumisigaw-sigaw dyan sa lansangan. Baka masumpungan ka na lang, makuha ka ng live streaming ng balita, may hawak ka na ring placard. Bakit? Kapag may isang tao nagsalita patungkol sa pera, ang automatic, ang isip agad ng tao, wala, kukunin mo na naman ang pera namin. Bakit po? Sapagkat nagkaroon na sila ng isang problema na naapektuhan na ang kanilang pagtitiwala. Bakit po? Kasi ang mali, kapatid, sa tao sila nagtiwala. Kaya nga dito itinuturo po, pagdating sa katuruan ng salita ng Diyos, if you really want to invest in God's ministry, you invest in God's ministry by trusting Him with all thine heart. Alam niyo po, sabi ko nga kung sa mga anong nakaraan ay, I think that was Friday, na nag-stop over po kami sa Ramos. Kasi meron po dong gagawin ang ating mahal na pastor doon sa, kung maalala niyo yung sirang puno po doon bago ka pumasok ng court. Ipapahukay niya po yan kasi wala naman na daw pong kwenta. Hindi naman na nagbubunga and then nabulok na lang. So ang gagawin niya po doon, bubungkalin niya yan at may gagawin siya at may itatayo siya doon. Tatayo siya doon ng 4 na flag if I'm not mistaken. Flag ng church, flag ng PSS, flag ng Pilipinas, and then flag ng Baptist flag. Yun daw po ang itatayo niya doon. And then as I look on that place, sa mga kasamahan kong nakaranas ng First Baptist Youth Scouting, sabi ko hanggang dun lang to eh. Kinikwento ko nga po sa kanila, even si Pastor Hill, hindi makapaniwala dun sa sinabi ko eh. Sabi ko, alam niyo po ba hanggang dito lang talaga yung lugar natin? Pagdating dito, paglampas mo dyan, hindi ka na makakapunta dyan kasi puro damo na yan, talahib na yan. Tatandaan ko, ang pinakahuling grupo ng kabataan na nandoon, grupo pa ni Sir Antonio. Yun yung pinakahuling lugar na hindi ka na pwede lumampas doon kasi pag lumampas ka doon, it's either mahulog ka doon sa mga malalalim na pinaglalanguyan ng mga kalabaw or matuklaw ka ng ahas. Kaya nga yung tent namin doon nakaangat lahat eh. Kasi hindi ka na pwede umabot doon. Pero ngayon mga kapatid, pag tiningnan mo ang Baptist Ranch natin, hindi ka makakapaniwala na sa likod noong last location na yon, may nakatayong napakagandang multipurpose building na merong 2 VIP room. Diba? Ngayon po, ginagawa na po yung pangalawang VIP room doon. Yung lalagyan ng air condition din doon sa kabilang dulo. And then right after nyan, meron isang mataas na building full of rooms na continue pa ang pagpapaganda, tinutuloy-tuloy pa ang pag-fully furnished. Hindi mo maiisip. Na saan po nanggaling yan, mga kapatid? Hindi lang yan basta tumubo. Yan ay nagkaroon ng ganyang klaseng lugar doon sa Ramos Tarlac. It's because of those people that give their full reliance on God. Dahil po yan sa mga taong nagtiwala ng buong puso sa Diyos. Hindi po yan magic na nagkaroon dyan at tumubo. One of you invested, one of us here inside this auditorium, trust God with all thine heart. And we did not lean on our own understanding. Kaya ngayon, meron po tayong ini-enjoy na Baptist Ranch. Di ba ba? Yan po yung bunga ng pagtitiwala po natin sa Diyos. Some of you have given not that much, pero salamat sa Panginoon. It's not about the amount of money, but it's all about your heart for the ministry. Yung magkaroon ka, kapatid, ng puso, ng buong pusong pagtitiwala sa Diyos when it comes to your financial thing, that's the biggest thing na mangyayari sa buhay niyo po. Sapagkat, sabi ko nga po, pagdating sa tao, wala na. Hindi ka nagaganahan makinig sa mga taong nagtuturo patungkol sa pera. Bakit? Sawang-sawa na tayo eh. Makikinig ka dyan, mag-i-invest ka, magbibigay ka. Pagkatapos, wala rin. Makikita mo yung tao, ando doon, nakaupo na sa Senado. Ando doon, nakaupo na sa Kongreso, kung sino-sino na ang tinuturo. Diba? Kaya nga ang sigaw ngayon ng mga tao, nasaan ang pera namin? Nasaan ang pera namin? Pero pag ikaw ay nag-invest sa gawain ng Panginoon, tandaan po natin, it's not about the person, but it's about your heart na magkaroon ka ng complete reliance on God. Now, the second thing na napakaganda po when it comes to investing, when it comes to the ministry,
not just only we will learn how to give our complete reliance on God, but also we will know the divine protection ng Diyos sa investment natin. Sabi nga po dyan ng Bible, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Alam niyo po, yan ang napakaganda. Pag ikaw ay natutong magtiwala sa Diyos when it comes to your financial thing, Diyos mismo ang magpuprotekta sa iyo. Tingnan niyo po ngayon. If you are really observing on what is happening around us today, makikita mo kung sino pa yung maraming pera, sila pa yung parang walang direksyon sa buhay. Di ba? Young people, masyado tayo nag-iidolo doon sa masyado kayong nag-iidolo doon sa mga kabataan na kayang magpatayo ng sariling bahay para sa kanilang magulang. Masyado nyo nang iniidolo yung sa edad na ganito, milyonaryo niya dahil lang sa kangkong. Kaya yung iba ngayon sa inyo, kung ano-ano lang pinagtatanim. Di ba? Masyado kayo naiinggit pagdating sa mga bagay na yon. Pero alam niyo po, the best way for you to learn, kasi alam niyo po ba, marami ng kabataan ngayon ang may trabaho. Pero ilan sa mga kabataan ngayon ang nagbibigay sa gawain ng Panginoon? Di ba? It's high time for you, young men and young ladies of this church, to check. Kasi mas maigi pa ang protection ng Diyos. Sabi ko nga, if you will put money para maproteksyonan ka, saglit lang ang protection mo. Ang protection pagdating sa pera, kapatid, nabibili yan. Ang protection, kapag inilagay mo ang protection mo sa pera at inilagay mo dito sa ibabaw ng lupa na ito, ibig sabihin niya, nabibili ang protection mo. Pag may mas malaki sa iyo, pag may mas malaki sa pera na ininvest mo para sa protection mo, mabibili na ang protection mo. Pero kapag inilagay mo yan, ininvest mo yan sa gawain ng Panginoon, the Bible says, if you acknowledge Him, He will direct your paths. Kaya nga ganun yung divine protection. Diyos ang magdadirect sa buhay po natin. Diyos ang mag-aayos ng lahat-lahat sa buhay po natin. Lastly, ang isa po sa mga napakaganda pang matututunan po natin dito is all about humility and righteousness. Sabi ng Bible, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Paano ka makakapag-depart sa evil, mga kapatid? If you humble yourself and you will not be wise in your own eyes. Sabi ko nga po sa inyo kanina, kapag ang isang tao may pera, mahirap turuan. Kapag ang isang tao ay marami ng kinikita, malaki na ang kanyang kinikita, mahirap na yan turuan. Darating na sa point na parang hindi niya natatanggapin. Because ang gagawin niya ng basihan, magkano ba ang nasa bulsa mo? Para magsabi ka sa akin ng ganyan. Magkano na ba ang kinikita mo? Ano na ba ang kalagayan mo para magbitaw ka sa akin ng ganyan? Are you making money more than me? Diba? Ganyan na po ang tingin ng isang taong merong hawak na malaking pera. Pero sabi ng Biblia, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Paano po tayo, ano po yung evil na pwede po nating kahantungan pagdating sa bagay po na ito? Yung pagmamahal natin sa pera. Because again, for the love of what? Money is the root of all evil. Kaya nga kailangan maiwasan natin yun. Kailangan makapag-depart po tayo doon. Isa lang ang susi. Humble yourself before God. It doesn't matter how much you are earning today. Hindi na usapin kung magkano ang kinikita mo, kung anong klaseng trabaho meron ka. Ang usapin ngayon is kung paano mo tinitingnan ang sarili mo sa harap ng Diyos despite of that money that you have right now. Yan po ang napakaganda. Now, what's the best part of this, brethren, is this. Verse number 14. Kapag natutunan niyo po itong mga bagay po na ito, when it comes to your financial provisions or when it comes to your financial thing, pag natutunan niyo po yung 5, 6, and 7, ito po ang pinakamaganda sa lahat. Verse number 14 of Proverbs chapter 3, the Bible says, for the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold.
Pag sinabi po nating merchandise, mga kapatid, it's all about profit. It's all about earnings. Yung kinikita mo, yung balik sa'yo. Na ang balik, pag natutunan mo ang 5, 6, and 7, ang balik sa'yo niyan, ang sabi ng Biblia, is always better than the merchandise of silver. Amen. And ang sabi po dyan, the gain. Okay? The gain thereof. What is the gain? Yung market value. Yung pinakahalaga niyan. The gain thereof than fine gold. Minsan, akala natin, pag ikaw ay kumita na ng malaki, kapag ikaw ay marami ng earnings, kapag malaki na ang kinikita mo, meron ka ng ganitong klaseng kalaking pera, your life is good. Pero ang sabi ng Bible, there is always much better than silver and fine gold. And that is the merchandise of trusting the Lord with all your heart. Kaya po napakaganda. Sabi ko nga po ang usapin na ngayon dito mga kapatid when it comes to realigning our finances is always about realigning our heart. Tandaan po natin, totoo ang sinasabi ng Biblia, for where your treasure is, there will your heart be also. Kaya nga, let's check once again ourselves, brethren. Nasaan po ang ating puso pagdating sa usaping pera? Nasaan ang ating pagtitiwala pagdating sa usaping pera? Maaring nandoon ka na, nagkakaroon ka na ng financial problems, pero tandaan mo, mas lalo't higit na magtiwala ka sa Diyos kaysa magtiwala ka doon sa isang bagay na mas lalong magpapalubog sa iyo pagdating sa problema. Kaya nga once again, trust in the Lord with all thine heart. Alam ko po, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami ang nagkaroon na ng experience when it comes to their financial thing and they put their trust in the Lord. Kaya po, alam nyo, napakaganda, makakarinig tayo ng mga testimonies dito. It's always about that. Nung sa panahon na sila ay wala, mas lalo sila nagtiwala sa Diyos. Nung sa panahon na sila ay sumasagana, nagtiwala sila sa Diyos. Kaya nga makikita nyo, ang blessing ng Diyos ay tuloy-tuloy. I know, sabi nga ng ating mahal na pastor, and I quote this morning, I know that inside this auditorium this morning, somebody can testify. Amen. 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 That's why my encouragement to you this morning, brethren, is let us always put or to have a complete reliance on God, acknowledge His divine direction or His divine protection, and let's be humble in the sight of God. Alam niyo po, hindi sukatan ang dami ng pera para ikaw ay maging mataas. Tandaan mo, isa lang ang pinanggagalingan yan. Balibalik ta rin mo ang sitwasyon, isa lang ang pinanggagalingan yan. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga ang pinakamaganda po natin gawin ngayon ay magtiwala tayo sa Diyos. I hope you did learn something from our Sunday school this morning. Amen. 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 Tayo po lahat ay magsitayo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa natapos po namin yung Sunday school. Thank you, O God, for your lesson this morning. All about our complete reliance on you, O God, especially when it comes to money. Panginoon, salamat dahil sa kabila ng mga bagay na naririnig po namin patungkol sa pera, ay hindi niyo po kami hinahayaan, Panginoon, na malugmok, Panginoon, sa pagmamahal sa pera upang matutunan po namin na ito ang ugat ng lahat ng kasamaan po, Panginoon. Kaya salamat sa inyo pong salita ngayong umaga na nahayag. Continue to bless your word, O God, that was being teach this Sunday school, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa lesson po na ito, matutunan po namin na kami po ay magkaroon ng complete reliance on you. Trust your divine protection on us, and may you find us always that we have that humble heart na kami po ay laging nag-acknowledge ng inyo pong presensya sa buhay po namin. Maraming salamat po at patawarin niyo po kami sa pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.